Sabi ng karamihan, ang mga kabataan ngayon ay mahirap ng pagsabihan at mabilis sumama ang mga loob at nauuwi pa nga sa paglalayas dahil sa tampo. Ilang kwento at balita na ba ang ating narinig tungkol sa isang kabataan na napahamak dahil hindi ito nakinig o sumunod sa mga magulang. Sa panahon na ito, marami na rin ang naglabasang masasama ang loob. Tulad sa nangyari sa isang babae sa Kalumpit, Bulacan na may edad na 26. Nakita siya na palutang-lutang sa isang palayan sa Bulacan na wala ng buhay. Sino ang gumawa nito sa kanya at ano ang nangyari bago mangganap ang kalunos-lunos na krimen sa kanya? At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Criminal Minds Tagalog True Crime Stories. Si Andrea Ann Galang Espiritu ay tubong Kalumpit, Bulacan na may edad na 26. Siya ay nakapagtapos sa AMA University at siya ay nagtatrabaho bilang HR o Human Resource Officer sa isang kumpanya sa Bulacan. Sabi ng mga kaibigan at kamag-anak ni Andrea ay likas itong palakaibigan at masiyahing tao. Kaya naman madalas itong lumabas kasama ang mga kaibigan para makipagsaya o gumimik at gumala kung saan-saan. Si Andrea ay may likas ding kagandahan at talaga namang maganda rin ang hubog ng kanyang pangangatawan. At dahil siya ay nasa wastong gulang na, ay nagagawa nito ang mga nais niyang gawin sa buhay kahit na siya ay nasa poder pa rin ng kanyang mga magulang. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, ay madalas daw silang magtalo dahil sa magkaibang pananaw at kinalakihang pag-uugali, lalo na pagdating sa pananamit ng kanyang anak. Masyado daw itong mapangahas pagdating sa mga kasuotan at lagi niya itong pinagsasabihan tungkol sa pagsusuot ng may iksing damit dahil baka raw siya ay mabastos o makrusanadahan ng mga kalalakihan. Isa rin sa mga pinagtatalunan nila ay ang mga post ni Andrea sa social media. Dahil ayaw lamang ng kanyang ina na pag-isipan ng anak na kaladkaring babae o nagpapaganda lang ito para mahumaling ang mga kalalakihan sa kanya. Natatawa lang si Andrea sa kanyang ina. Sabi pa nito, Ito po kasi ang uso o trending ngayon. mabuting bata naman daw si Andrea at hindi talaga ito pasaway na anak. Madalas lang niya ito pagsabihan dahil sa pananamit ng mapangahas. Dahil ayaw lamang niya na pumukaw ito o makatawag atensyon ng mga manyakis na lalaki at gawan ito ng masama. Sa sobra nga nitong pagprotekta sa kanyang anak, ay sa tuwing aalis o gigimik si Andrea kasama ang mga kaibigan nito, ay lagi niya munang chinecheck ang kasuotan nito. Ngunit sa huli, si Andrea pa rin naman ang masusunod. Hindi rin daw nagbibigay ng sakit ng ulo si Andrea noong ito ay nag-aaral pa lamang. Kaya naman hindi niya ito masyadong pinipilit magbago. Para sa ina ay normal lamang ang kanyang pag-aalala sa anak dahil ayaw lamang niyang mapahamak o may mangyaring masama sa kanya. Kaya naman pinupunan niya lagi ito kung mayroong hindi tama o kaaya-aya sa kanya. Tulad na lamang noong August 13, 2014, noong ito ay nagpaalam na mamamasyal at kakain sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan para makipagkwentuhan. Noong mga panahon na iyon ay alam ng kanyang ina na medyo malungkot at may tampuhan ang kanyang anak at ang boyfriend nitong si Neil. Tanggap naman ng pamilya nila ang kanilang relasyon at alam nila na mauuwi rin ito sa kasalan. Ayan naman kay Neil, ang boyfriend ni Andrea, ay plano di umano talaga nila ang magpakasal ng taon na iyon. Ngunit naunahan sila ng kapatid ni Neil. Kaya naman inatras nila ang planong pagpapakasal sa 2015. Ito naman ang dahilan ng pagtatampo ni Andrea sa kasintahan. Dahil sa tingin niya ay hindi pa ito ready na pakasalan siya.
Dahilan naman ng panlalamig ni Andrea kay Neil. Hindi niya ito kinakausap o hindi nagpaparamdam minsan kay Neil. Para hindi lumala ang tampo ni Andrea, ay hinayaan di umano muna ni Neil ito para palipasin ang tampo ni Andrea. Noong araw na iyon, ay pinunan ni Aling Gloria ang kasuotan ni Andrea, gaya ng madalas nitong gawin sa anak, dahil hapit daw ang damit nito at para bang anak mayaman siya. Ngunit gaya ng normal na ginagawa ni Andrea sa ina, ay niyakap niya lamang ito ng mahigpit at magsasabing, Ang mama ko talaga, masyadong pakailamera. paliwanag pa di umano ni Andrea sa kanyang ina na ito ang uso ngayon na kasuotan at wag na siyang punahin pa. Matapos di umano nitong magpaalam at sinabi kung sino ang mga kasama niya, ay umalis na ito. Ang pamilya naman ni Andrea ay nasa bahay lang. Normal lang naman daw para sa kanila na laging umaalis si Andrea. Ngunit noong gabing iyon ay nangamba sila dahil hindi normal kay Andrea ang hindi mag-text o tumawag para mag-update sa kanila kung ito ay malilate sa pag-uwi. Madalas kasi itong umuwi bago mag alas 11 ng gabi. Dahil ito ay may trabaho pa kinabukasan. Pinagpalagay na lang nila na masyadong nagkasiyahan sila Andrea at ang mga kaibigan nito. Ngunit madaling araw na at lumipas na ang mga oras na hindi pa rin nakakauwi si Andrea sa kanilang bahay. Ito ay lumakas na ang pangamba ng kanyang pamilya. Di umano, ang kanyang ina ay sunod-sunod na ang mga text sa kanyang anak ngunit wala itong reply. Kaya naman, sinubukan na nila itong tawagan noong bandang alas 2 ng madaling araw, ngunit hindi na ito makontak. Kabukasan, wala pa rin si Andrea at wala pa rin silang balita dito. Kaya pinuntahan na ng kanyang mga kamag-anak ang mga kaibigan na kasama nito noong gabi na iyon. Nang makausap ang isa sa mga kaibigan, ay sinabi niya na nakasakay sila ni Andrea sa jeep pauwi, ngunit nauna na ito bumaba. Akala daw nito na nakauwi na si Andrea sa kanilang bahay dahil wala na di umano silang ibang pupuntahan pa. Dito na napalitan ng takot ang kaba ng mga magulang ni Andrea. Agad silang nag-report sa pulisya tungkol sa nangyari at nagtanong-tanong na rin sila sa mga kaibigan ni Andrea. Noong August 14, 2014 ay dumating na ang pinaka-kinakatakutan nilang balita at yayanig sa pamilya ng mga espiritu. Mayroong nakitang babae na palutang-lutang sa palayan sa isang barangay sa Kalumpit. Tumugma naman ang binigay na pagkakakilanlan ni Andrea sa bangkay ng babae na nakita sa palayan. Agad-agad namang pumunta ang mga magulang ni Andrea para makumpirma kung ang anak ba talaga nila ang bangkay na nakita. Darasal ng mataimtim ang kanyang ina at nananalangin na wag naman sana o hindi ito ang kanilang anak. Ngunit ito ang nadatnan nila sa morgue. Hindi makapaniwala si Aling Gloria sa kanyang nakita. Ang malambing, masayahin at mabait nitong anak ay isa ng malamig na bangkay. Ayon sa initial report ng mga pulis, ito raw ay maaaring pinagsamantalahan dahil wala na raw itong suot na pang-ibaba noong makita ito. Ilang metro mula sa pinangyarihan ay nakita ang isang screwdriver, kadena at isang underwear ng babae. Noong malaman ng mga magulang ni Andrea ang nangyari sa kanilang anak, ay hindi nila lubos maisip ang hirap at pagdurusa na naramdaman ng kanilang anak noong siya ay lapastanganin. Nakumpirma nga ang pangbababoy na ginawa kay Andrea noong lumabas na ang medico legal. Ngunit hindi lamang iisang tao ang gumawa nito sa dalaga. Mayroong natagpuan na 4 na klase ng similya sa ari ni Andrea. Ibig sabihin ay 4 na lalaki ang gumalaw sa kanya. Wala namang makita ang mga pulis na magsasabi kung sino ang mga sospek. Ngunit sadyang tadhana na ang gumawa ng paraan para malaman kung sino ang salarin. Ang ina nito na si Aling Gloria ay naniniwala na kakilala o kaibigan lamang ng kanyang anak ang gumawa nito sa kanya. Lalo pang lumakas ang hinala ng kanyang ina noong sinabi ng kaibigan ni Andrea na mayroong pang ibang sakay ang jeep bukod sa kanila. Nauna lang talaga itong bumaba dahil mas malapit ang kanyang bahay kumpara sa kanila. Habang patuloy ang investigasyon ng kapulisan at nakaburol si Andrea, mayroong nagpunta sa kanila at nakiramay. Ito ay si Elmer Joson at ang kanyang live-in partner. Sila ay nagpunta sa Lamay noong August 18, 2014.
Si Elmer Joson ay isang jeepney driver. Nagkwento pa ito noong gabi ng August 14 ay sumakay pa di umano si Andrea sa kanyang jeep. Biglang nagpantig ang tenga ng mga magulang ni Andrea at nagduda sa mga sinabi ni Joson. Lalo pa silang nagduda nung mapansin nila ang mga kalmot sa leeg ni Joson. Pinagbigay alam agad nila sa kapulisan ang kanilang hinala at kaagad naman nilang hinuli si Joson. Pinakiusapan ng mga pulis si Joson na hubadin ang t-shirt para matignan ang mga kalmot sa kanyang katawan. Pero iginiit ng asawa ni Joson na siya ang kumalmot kay Joson dahil nag-away sila noong araw na iyon. Ngunit kaagad napansin ng mga pulis na ang kalmot sa katawan ni Joson ay pagaling na at ang kalmot sa leeg nito ay halos sariwa pa. Agad siyang kinulong at kinumpiska ang kanyang jeep dahil ito ay hinihinalang ginamit sa krimen. Bago pa mahuli si Joson ay nadakip pa ng mga pulis ang dalawa pang sospek nang merong lumapit sa mga pulis para ituro sila. Sabi pa ng isang witness, nakita pa niyang inililipat ni Joson at ng dalawang lalaki sa ibang sasakyan si Andrea. Mariin namang itinanggi ito ni Joson at hindi raw niya kilala ang dalawang lalaki. Ngunit mayroong isang testigo ang lumabas na nakakita kila Joson kasama ang dalawang lalaki na kumakain at nag-uusap-usap. Kaya sigurado daw sila na magkakakilala ito. Dito ay lumakas ang ebidensya nila laban kay Joson at lalo pa itong lumakas noong mayroong ulit lumabas na testigo. Ang screwdriver daw na nakita ay hiniram daw ng isa sa mga lalaki. Kaya naman agad silang nagsampan ng kaso sa tulong ng mga ebidensya at mga testigo na kanilang nakalap. Hindi naman naging madali ang pagdinig sa kaso. Ngunit hindi ito sinukuan ni Attorney Eduardo Alejandro para makulong at maparusahan ang mga sospek. Sila ay nakakulong na mula pa noong 2014 pero sila ay nabigyan ng hatol noong August 2022. Sila ay makukulong ng habang buhay. Sa wakas, nakamit na rin ni Andrea ang nararapat na hustisya sa kanyang pagkamatay. Maraming salamat sa panonood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa.